Isa ka rin bang curious kung gaano kalaki ang utang ng mga bansa sa buong mundo? Sa bidyong ito pag-uusapan natin ang top 10 na pinakamalaking may utang na bansa sa buong mundo. Alamin natin ang mga dahilan kung bakit napakalaki ng kanilang utang, kung paano ito naapektuhan ng kanilang ekonomiya, at kung ano ang mga plano nila upang mabayaran ito. Bukod dyan ay pag-uusapan din natin ang mga konsepto tulad ng debt to GDP ratio, kung bakit mahalaga ito at kung kailan nagiging problema ang utang ng isang bansa. Siguraduhing panoorin ang video hanggang dulo para sa mas malalim na kaalaman. Simulan na natin. Ano ang national debt at bakit nagkakautang ang mga bansa? Ang pambansang utang ay ang kabuoang halaga ng pera na inutang ng isang bansa mula sa iba't ibang domestic at foreign creditors. Karaniwan ay ginagamit ito para mabigyang budget ang mga pampublikong proyekto tulad ng infrastruktura, healthcare, edukasyon at iba pang mga programa. Ngayon ay alam na natin kung bakit nagkakautang ang mga bansa. Simulan na natin. Number 10. Brazil. Ang Brazil ay may national debt na $1.917 trillion at debt to GDP ratio na 87.6% noong 2024. Ang kanilang utang ay dulot ng malalaking gastusin sa pampublikong sektor kabilang ng mga social welfare programs at infrastruktura. Bukod dito ay isa sa mga hamon ng Brazil ang kanilang inflation na nagpapahirap sa pagbabayad ng utang. Gayunpaman, nananatiling matatag ang kanilang ekonomiya dahil sa kanilang malalaking industriya tulad ng agrikultura at pagmimina. Ang Brazil ang pinakamalaking exporter ng soybeans at coffee sa buong mundo na tumutulong sa kanilang ekonomiya kahit may malaking utang. Number 9. Canada. Ang Canada ay may national debt na $2.349 trillion at debt to GDP ratio na 106.1% noong 2024. Ang kanilang utang ay nagmula sa malalaking gastusin sa healthcare, edukasyon at social programs. Noong pandemic, lalo pang tumaas ang kanilang utang dahil sa mga stimulus packages na inilaan upang matulungan ang kanilang mga mamamayan at negosyo. Ngunit dahil sa matatag na ekonomiya ng Canada, manageable pa rin ang kanilang mga utang. Ang Canada ay may universal healthcare system na libre para sa kanilang mga mamamayan ngunit malaking bahagi ng kanilang pambansang budget ang napupunta dito. Number 8. Germany. Ang Germany ay may national debt na $2.953 trillion at debt to GDP ratio na 62.7% noong 2024. Kahit mataas ang kanilang utang, ang Germany ay kilala bilang economic powerhouse ng Europa. Ang malaking bahagi ng kanilang utang ay nagmula sa mga gastusin sa infrastruktura at pangangalaga sa mga refugees. Sa kabila nito ay malakas ang kanilang export-driven economy, lalo na sa mga sektor ng automotive at machinery. Ang Germany ang pinakamalaking exporter ng luxury cars tulad ng BMW, Mercedes-Benz at Audi. Number 7. India. Ang India ay may national debt na $3.231 trillion at debt to GDP ratio na 83.1% noong 2024. Ang mabilis na paglago ng ekonomiya ng India ay sinasabayan din ng mabilis na pagtaas ng kanilang utang. Malaki ang ginagastos ng gobyerno ng India sa infrastruktura, edukasyon at healthcare upang suportahan ang kanilang populasyon na mahigit 1.4 billion. Sa kabila nito, nananatiling optimist ang India dahil sa kanilang robust na technology at manufacturing sectors. Ang India ay isa sa pinakamalaking producer ng generic medicine sa buong mundo. Number 6. Italy. Ang Italy ay may national debt na $3.253 trillion at debt to GDP ratio na 136.9% noong 2024. Ang kanilang mataas na utang ay tulad ng mga gastusin sa pension, healthcare at iba pang social programs. Bukod dito ang kanilang mabagal na economic growth ay nagpapahirap sa pagbabayad ng utang. Ngayon pa man, kilala ang Italy sa kanilang turismo na malaking bahagi ng kanilang GDP. Pinakasikat doon ang Colosseum at Venice. Ang Italy ay may mahigit 50 UNESCO World Heritage Sites na siyang pinakamataas sa buong mundo. Number 5. France. Ang France ay may national debt na $3.564 trillion at debt to GDP ratio na 112.3% noong 2024. Ang kanilang gobyerno ay gumagastos ng malaki sa social services tulad ng healthcare at education. Noong pandemic, lalo pang tumaas ang kanilang utang dahil sa mga stimulus packages na inilaan upang matulungan ang kanilang ekonomiya. Ngayon pa man, ang France ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking ekonomiya sa Europa. Dito makikita sa bansa na ito ang Mona Lisa sa Louvre Museum at ang Eiffel Tower. Ang France ay ang pinakapinupuntahan ng mga turista sa buong mundo na may mahigit 70 milyong bisita taon-taon.
Number 4. United Kingdom. Ang United Kingdom ay may national debt na 3.652 trillion US dollar at debt to GDP ratio na 101.8% noong 2024. Ang kanilang utang ay dulot ng mga gastusin sa public services, healthcare at iba pang sektor. Ang epekto ng Brexit ay nagdulot ng economic uncertainty na nagpalala sa kanilang utang. Ngayon pa man, ang UK ay may malakas na financial sector na tumutulong sa pag-estabilize ng kanilang ekonomiya. Ang London ay tinuturing na isa sa mga financial capitals ng mundo kasabay ng New York at Hong Kong. Number 3. Japan. Ang Japan ay may national debt na 10.224 trillion US dollar at debt to GDP ratio na 251.2% noong 2024. Bagamat mataas ang kanilang utang, ang Japan ay may matatag na ekonomiya na pinapalakas ng kanilang technology at automotive industries. Ang kanilang utang ay dulot ng mataas na gastusin sa social welfare at healthcare para sa kanilang tumatandang populasyon. Sa kanila galing ang isa sa pinakapopular at mabente na sasakyan sa mundo, ang Toyota. Ang Japan ay ang pinakamalaking producer ng robotics technology sa buong mundo. Number 2. China. Ang China ay may national debt na 16.464 trillion US dollar at debt to GDP ratio na 90.1% noong 2024. Ang kanilang gobyerno ay gumagastos ng malaki sa infrastruktura at iba pang proyekto upang mapanatili ang kanilang mabilis na economic growth. Ngayon pa man, ang kanilang utang ay patuloy na tumataas na nagdudulot ng pangamba sa kanilang long-term economic stability. Sa kanilang bansa nagmula ang giant na TikTok at CapCut na gawa ng kumpanyang ByteDance. Ang China ang pinakamalaking producer ng renewable energy equipment tulad ng solar panels at wind turbines. Sa kanila din galing ang sikat na mga brand ng mga cellphone at sasakyan gaya ng Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi, Lenovo at Realme at iba pa, at sa sasakyan naman ay ang electric car na BYD at marami pang iba. Number 1. United States. Ang United States na may national debt na 35.293 trillion US dollar at debt to GDP ratio na 121% noong 2024. Ang Estados Unidos ang may pinakamalaking utang sa buong mundo. Ang kanilang utang ay dulot ng malalaking gastusin sa military, healthcare at iba pang sektor. Sa kabila nito, nananatiling malakas ang ekonomiya ng Estados Unidos dahil sa kanilang diversified industries at global influence. Sa bansa nila nagmula ang mga giant company gaya ng iPhone, Google, YouTube, Facebook, Tesla, Ford at marami pang iba. Ang US dollar ang pinakaginagamit na currency sa international trade na nagbibigay sa kanila ng economic advantage. Samantalang ang Pilipinas ay may national debt na 276.27 billion US dollar or 16.2 trillion pesos at debt to GDP ratio na 61.3% noong 2024. Bagamat hindi kasamang Pilipinas sa top 10, mahalagang banggitin ng utang ng bansa ay dulot ng mga gastusin sa infrastruktura, healthcare at social services. Ang Build program or Build Better More ng Pilipinas ay nagresulta sa maraming bagong kalsada, tulay at transport systems. At yan na nagtatapos ang ating listahan ng mga bansa na pinakabaon sa utang sa buong mundo. Tandaan na maaaring mag-iba-iba sa paglipas ng panahon. Ang utang ng isang bansa ay hindi palaging masama kung ito'y ginagamit ng tama at nasa tama ang pamamahala. Ano naman po ang masasabi mo patungkol sa video na ito? E-comment mo lang po sa ibaba ng video. Maraming salamat po sa panunood. Please like, comment and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video.